Sa gitna ng madilim na kagubatan, sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng malalaking puno at matataas na damo, may isang alamat na kinatatakutan ng lahat, ang aswang na diumano'y namumugad sa gilid ng bundok. Marami na ang naglahong parang bula, mga hayop na natatagpuan na wala ng laman ang katawan, at mga anino sa gabi na hindi maipaliwanag kung saan nagmumula. Ngunit sa kabila ng takot ng mga tao, may isang kakaibang pangyayari na gumimbal sa buong baryo. Isang aswang, ang nilalang na labis nilang kinatatakutan, ang biglang pumanig sa panig ng tao. Isang bagay na hindi kailanman inaasahan. Si Lando, isang matapang ngunit simpleng mangingisda, ang unang nakapansin ng kakaibang kilos ng aswang na ito. Hindi ito tulad ng iba na naninila ng tao o naghahasik ng lagim. Sa halip, tila may nais itong ipahiwatig, parang may gustong sabihin. Sa loob ng maraming taon, sanay na ang baryo sa katahimikan ng gabi, ngunit simula nang magpakita ang aswang na ito, nagsimula ang sunod-sunod na mga pangyayari na nagpalubog sa kanila sa takot at pagkalito. Si Aling Marta, ang may-ari ng maliit na tindahan sa baryo, ang unang nagkwento ng kanyang karanasan. Isang gabi, habang siya ay nagbibilang ng paninda, may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanyang bahay. Noong una, inakala niyang isa lamang itong ligaw na hayop, ngunit nang silipin niya, may isang pares ng mapupulang mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa takot, napasigaw siya, ngunit sa halip na sugurin siya ng nilalang, mabilis itong tumakbo palayo, tila ba natatakot rin. Hindi nagtagal, marami pang iba ang nagulat ng katulad na insidente. Isang anino ang palaging nakikita sa paligid ng baryo, hindi upang manakit, kundi para magmasid. Ang iba, lalo na ang matatanda, ay nagsabing maaaring ito ay isang aswang na itinakwil ng kanyang sariling lahi. Ngunit bakit? Isang gabi, nagpasya si Lando at ang kanyang matalik na kaibigang si Mando na sundan ang misteryosong nilalang. Sa tulong ng liwanag ng buwan, sinundan nila ang bakas ng paa nito papunta sa gilid ng ilog, kung saan narinig nila ang isang mahina at parang nagmamakaawang boses. Nang lumapit sila, nakita nila ang isang nilalang na may anyong tao, ngunit may kakaibang balat, hindi ito lubos na tao, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Namumutla ito, tila sugatan at nanghihina. Huwag-huwag kayong matakot, mahina nitong sambit. Napatinginan sina Lando at Mando sa isa't isa. Ang mismong nilalang na kinatatakutan nila ay nasa harapan nila ngayon, hindi upang umatake, kundi tila humihingi ng tulong. Ngunit paano sila makakasigurong hindi ito patibong? Sa sandaling iyon, may narinig silang malalakas na yabag mula sa kabubatan. May ibang nilalang na paparating. Ngunit hindi ito tulad ng tahimik na aswang sa harapan nila. Ang mga ito ay mababangis, may matatalas na kuko, at gutom na gutom. Biglang napasigaw ang aswang na humihingi ng tulong. Papunta na sila, kailangan niyong tumakbo. Ngunit imbes na umatras, tumindig si Lando, mahigpit na hawak ang itak. Hindi namin pwedeng basta ka na lang iwan dito. Sa isang iglap, lumabas mula sa dilim ang tatlong nilalang, mas malalaki, mas mababangis, at puno ng puot sa kanilang mga mata. Alam nilang hindi ito magiging madali. Ang tanong, kanino sila papanig? At paano kung ang tunay na kaaway ay hindi lang ang mga nilalang sa harapan nila, kundi ang mismong takot na bumalot sa kanilang mga puso? Wala nang oras. Kailangan nilang magdesisyon. At doon nagsimula ang isang labang walang sinuman ang handa. Itutuloy, ito ay may tamang balance ng suspense, misteryo, at emosyon, habang sinisigurong hindi lalabag sa YouTube policies. Perfect ito para panatilihing bitin ang mga manonood at mapasubaybay sa susunod na parte. Mabilis ang tibok ng puso ni Lando habang mahigpit niyang hinawakan ang itak. Si Mando naman ay hindi rin makagalaw, nakatingin sa mga nilalang na unti-unting lumalapit mula sa kadiliman.
Hindi na nila kailangang itanong kung ano ang pakay ng mga ito, kitang-kita sa kanilang matatalas na kuko at nanlilisik na mga mata ang matinding galit. Samantala, ang sugatang aswang sa harapan nila ay pilit na bumabangon, pero halata sa kanyang kilos ang panghihina. Nanginginig ang kanyang katawan, tila wala ng lakas para lumaban. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, may takot sa kanyang mga mata, hindi para sa sarili niya, kundi para sa dalawa. Tumakbo na kayo, mahina ngunit mariing sambit ng aswang. Ngunit hindi umatras si Lando. Napansin niyang kakaiba ang nilalang na ito, hindi ito tulad ng ibang aswang na nababalitaan niya noon. Hindi ito lumalaban, hindi ito nananakot. Sa halip, parang isa itong nilikhang hinahabol at pinagtatangka ang patayin. Bumuntong hininga si Lando. Alam niyang mali ang manatili roon, pero hindi rin niya kayang talikuran ang isang nilalang na tila humihingi ng saklolo. Bakit kanila hinahabol? Tanong niya sa aswang, habang dahan-dahang umatras si Mando, pinagmamasdan ang papalapit na panganib. Huminga ng malalim ang aswang, tila nag-ipon ng lakas. Pinagtaksilan ko sila, muntik nang mapamura si Mando. Anong ibig mong sabihin? Paanong, ngunit hindi na niya natapos ang tanong. Biglang lumundag ang isa sa mababangis na aswang mula sa dilim, matalim ang mga kuko na tumutok kay Lando. Sa isang iglap, umilag si Lando at buong lakas na hinataw ng itak ang papalapit na nilalang. Napasigaw ito sa sakit, pero hindi pa ito tapos. Nagkatinginan sina Lando at Mando. Alam nilang wala silang laban sa tatlong mababangis na halimaw. Mas mabilis ang mga ito, mas malakas, at higit sa lahat, hindi tulad nila na madaling mapagod. Nang biglang gumalaw ang sugatang aswang sa harapan nila. Sa kabila ng kanyang kahinaan, pilit nitong itinulak si Lando palayo, tila sinusubukang protektahan siya. Umalis na kayo. Ako ang kailangan nila. Nagtataka man, hindi na nagdalawang isip si Lando. Hinatak niya si Mando at mabilis silang tumakbo palayo, habang naririnig nila ang malalakas na kaluskos ng labanan sa kanilang likuran. Hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa sugatang aswang, pero isang bagay ang malinaw, may mas malalim pang dahilan kung bakit ito tinutugis ng kanyang sariling lahi. Nang marating nila ang baryo, pareho silang hingal na hingal. Ang ibang mga tao ay nagising sa ingay at lumabas ng kanilang mga bahay, nagtatanong kung ano ang nangyari. Ngunit paano nila ipapaliwanag ang nakita nila? Ano nang nangyari? Tanong ni Aling Marta, na may dalang lampara. Napatingin sina Lando at Mando sa isa't isa. Hindi nila alam kung dapat nilang sabihin ang totoo, na may isang aswang na sumisinta sa kanila para humingi ng tulong, at na may iba pang mas mababangis na aswang na nais siyang patayin. May nakita kaming nilalang sa gubat, sagot ni Lando, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pero hindi tulad ng inaakala natin. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay agad na bumalik sa loob ng kanilang bahay, nagdadasal, habang ang iba ay nanatiling nakatitig sa kanila, naghihintay ng paliwanag. Si Tandang Hugo, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, ay dahan-dahang lumapit kay Lando. Malalim ang kanyang mga mata, puno ng mga lihim na tila ayaw ng balikan. Matagal ko nang alam na darating ang araw na may isa sa kanila ang magpapakita ng pagsisisi. Napakunot no si Lando. Ano nang ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Tandang Hugo. Hindi lahat ng aswang ay isinilang na halimaw. May ilan sa kanila na pinilit lamang maging ganon, at may ilan na nais nang kumawala sa sumpa. Natahimik ang lahat. Sa isang iglap, nag-iba ang tingin ni Lando sa sugatang aswang na kanilang iniwan. Posible bang hindi ito isang halimaw na dapat katakutan, kundi isang biktima na nais lamang makawala sa isang madilim na kapalaran? Ngunit bago pa sila makapag-isip ng susunod na gagawin, isang malakas na huni ng ibon ang umalingaw sa buong baryo,
isang senyales ng paparating na panganib. Napalingon si Lando sa direksyon ng kabubatan. May gumagalaw sa dilim. At alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Itutuloy, itong bahagi ng kwento ay nagpapalalim sa misteryo ng sugatang aswang at sa tunay na dahilan kung bakit siya tinutugis. Napanatili ang suspense at pag-aalinlangan ng mga karakter, habang patuloy na tinutuklas ang mas malalim na sikreto na bumabalot sa baryo. Malamig ang hangin ng gabing iyon, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit nanginginig si Lando. Hindi niya maalis sa isipan ang mga sinabi ni Tandang Hugo. Totoo ba na may mga aswang na hindi piniling maging halimaw? At paano kung ang sugatang nilalang na iniwan nila sa gubat ay isa sa kanila? Samantala, si Mando ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok, hawak pa rin ang itak. Alam niyang hindi siya dapat natatakot, pero hindi niya maikakaila ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi tulad ni Lando, hindi siya sigurado kung dapat nilang tulungan ang aswang o dapat na lang nila itong hayaan sa kapalaran nito. Biglang lumapit si Aling Marta sa kanila, mababaka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Lando, Mando, kung anuman ang nakita ninyo sa gubat, sigurado akong hindi ito magtatapos doon. Ang mga nilalang na yon hindi sila basta-basta sumusuko. Napatingin si Lando sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumunok ng laway si Aling Marta bago nagpatuloy. Noong bata pa ako, may isang lalaki sa baryo natin na nawala ng isang gabi. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik siya, pero hindi na siya ang dating siya. Tahimik lang siya, hindi nagsasalita, at palaging nakamasid sa dilim. Ilang linggo lang, natagpuan siyang patay sa may ilog ngunit kakaiba ang itsura niya. Parang hindi siya namatay bilang tao. Nanlamig ang katawan ni Lando. Ano pong ibig niyong sabihin? Na baka bumalik ang aswang? Hindi sumagot si Aling Marta, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang sagot. Habang nag-uusap sila, may biglang kumatok ng malakas sa pintuan. Lahat ng nasa loob ng bahay ay napahinto. Dahan-dahang lumapit si Mando at binuksan ito. Isang batang lalaki ang nasa labas, hingal na hingal, takot na takot ang mukha. Si Mang Isko nakita namin sa may bukid, hindi siya gumagalaw. Mabilis na tumayo si Lando at Mando, kinuha ang kanilang mga sandata, at nagmamadaling tumakbo papunta sa bukid. Kasunod nila ang ilang kalalakihan sa baryo, hawak ang mga sulo at gulok. Pagdating nila sa bukid, bumungad sa kanila si Mang Isko, nakatayo sa gitna ng palayan, walang kibo, at nakatitig lang sa kawalan. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila hindi siya humihinga. Isko, sigaw ni Tandang Hugo, dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang gumalaw si Mang Isko, napasigaw ang ilan nang makita nila ang kanyang mga kamay, mahahaba na ang kanyang mga kuko, at ang kanyang balat ay tila nagsisimulang magbago. Lumayo kayo sa kanya, sigaw ni Lando, agad na hinatak si Tandang Hugo paatras. Ngunit sa isang iglap, lumundag si Mang Isko papunta sa isang lalaking nasa likuran, mabilis na hinawakan ang leg nito. Napasigaw ang lalaki habang pinipilit niyang kumawala. Mabilis na sumugod si Mando at hinataw ng itak ang braso ni Mang Isko. Napaigtad ito, ngunit sa halip na umatras, bigla itong napasigaw, isang sigaw na hindi pangkaraniwan, isang tunog na parang nagmumula sa isang nilalang na hindi na tao. Nagkatinginan sina Lando at Mando. Hindi na ito si Mang Isko. Habang nagkakagulo sa bukid, may napansin si Lando sa gilid ng kagubatan, isang anino na tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Ang sugatang aswang. Nakatayo ito, nakasilip mula sa likod ng mga puno, ngunit hindi ito lumalapit. Parang may gustong sabihin, pero hindi makalapit dahil sa takot na baka siya rin ang susunod na atakihin. Ngunit bago pa ito makagalaw, may isa pang nilalang ang lumitaw mula sa likuran nito.
Isa pang aswang, isa sa mga mababangis na humahabol sa kanya kanina. Bago pa man makapagbabala si Lando, hinatak ng nilalang ang sugatang aswang pabalik sa dilim. Mabilis na tumayo si Lando at tumakbo palapit. Hintay! Sandali! Ngunit huli na. Ang dalawang anino ay nawala na sa kadiliman. At sa oras na yon, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang totoong kwento ng sugatang aswang, pero isang bagay ang sigurado, may mas malaking panganib na paparating. At wala pa silang ideya kung paano ito haharapin. Itutuloy, sa kabila ng malamig na gabi, tumutulo ang pawis sa noo ni Lando, habang nakatitig sa madilim na kagubatan. Wala na roon ang sugatang aswang, hinatak na ito pabalik ng kanyang sariling lahi. Pero bakit hindi ito lumaban? Bakit hinayaan itong mahuli siyang muli? Humarap siya kay Mando, na nasa tabi niya pa rin, mahigpit ang hawak sa itak. Kita niya ang kaba sa mukha ng kanyang kaibigan. Alam nilang hindi lang si Mang Isko ang nagbago. Kung nagawa nilang hulihin ang aswang na pumanig sa kanila, posibleng may mas malaki pang plano ang mga halimaw. Biglang umihip ang malamig na hangin, at sa isang iglap, parang may anino sa paligid nila. Hindi ito ordinaryong katahimikan, may bumabalot na takot sa buong baryo. Ang mga tao, kahit hindi nila alam ang eksaktong nangyayari, ay nagsisimula ng makaramdam ng mas matinding pangamba. Nang makabalik sila sa loob ng bahay ni Aling Marta, agad na nagsalita si Tandang Hugo. Huwag tayong magpadalos-dalos. Hindi natin alam kung ilan pa sila o kung anong binabalak nila. Pero hindi na mapakali si Lando. Hindi niya matanggap na naiwan niya ang aswang na yon, ang nilalang na nagpakita ng takot at pagnanais na kumawala sa kanyang sumpa. Ano na ang ginagawa nila sa kanya ngayon? Napatingin siya kay Mando. Kailangan nating bumalik. Nagulat si Mando. Ano? Baliw ka na ba? Hahanapin mo iyong aswang. Hindi siya katulad nila. Mahina pero matigas ang boses ni Lando. At kung may nalalaman siya tungkol sa kanila, siya lang ang makakatulong sa atin. Tahimik ang lahat. Alam nilang delikado ang gagawin ni Lando. Pero bago pa siya makapagsalita muli, may biglang dumating na bata mula sa labas, humahangos at puno ng takot ang mukha. May kumakatok sa mga bahay, sigaw nito. Pero hindi tao. Halos mapatalon si Lando at Mando sa kanilang kinatatayuan. Sa isang iglap, kumilos silang dalawa at lumabas ng bahay. Ang buong baryo ay gising na at sa bawat kalsada, may mga anino sa dilim. Mga nilalang na nakatayo sa harapan ng bawat pintuan. Hindi kumikilos. Hindi nagsasalita. Parang inaantay lang ang isang bagay. At nang marinig nila ang isang mahina, ngunit nakakapangilabot na tunog mula sa gitna ng baryo, isang halinghing na parang mula sa isang nilalang na hindi na tao, nagsimula ng tumakbo ang ilan sa takot. Huwag kayong magpanik, sigaw ni Lando. Pero kahit siya mismo ay hindi alam ang gagawin. Isa sa mga kalalakihan ang dahan-dahang lumapit sa isa sa mga anino. Nang subukan niyang sindihan ito ng sulo, bigla itong gumalaw ng mabilis, isang kisap mata lang, nasa likuran na siya nito. Napasigaw ang lalaki. At bago pa siya matulungan ni Lando, bigla itong napahandusay sa lupa, nanginginig ang katawan. Hindi sila basta aswang, bulong ni Tandang Hugo. Lando, sigaw ni Mando, itinuro ang isang anino na lumalapit sa kanila. Hawak ni Lando ang kanyang itak, pero hindi pa siya nakakagalaw nang may humawak sa kanyang braso. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Huwag kang lalaban. Napalingon siya. Ang sugatang aswang. Buhay pa ito, pero basang-basa ng dugo ang kanyang katawan, halatang galing sa matinding labanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit hindi ito nagpapakita ng galit.
Huwag kayong lalaban ulit nito. Hindi niyo sila matatalo. Nagkatinginan sina Lando at Mando. Kung ganoon, ano ang dapat nilang gawin? At bago pa sila makapagdesisyon, isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang laban na matagal nilang iniiwasan ay dumating na. Itutuloy, sa isang iglap, bumalot ang matinding takot sa buong baryo. Mula sa dilim, nagsimulang gumalaw ang mga aninong kanina lang ay nakatayo ng tahimik. Ang kanilang mga mata ay nagliwanag sa madilim na gabi, mga pulang matang puno ng gutom at galit. Hindi na sila nagmamasid lang. Ngayon, sila ay umaatake na. Si Lando ay agad na humakbang paatras, mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Nasa tabi niya si Mando, handang lumaban, ngunit pareho nilang alam na wala silang laban sa ganitong dami ng halimaw. Mas malakas, mas mabilis, at tila walang takot ang mga ito. Ang sugatang aswang sa tabi nila ay nakatingin sa paligid, baka sa kanyang mukha ang pagkabahala. Huwag kayong lalaban. Hindi niyo sila matatalo ng ganito. Kung hindi kami lalaban, paano kami mabubuhay? Sigaw ni Mando. Bago pa makasagot ang aswang, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa baryo. Isang bahay ang gumuho, at mula sa alikabok, isang mas malaking nilalang ang lumabas. Mas mataas ito kaysa sa karaniwang aswang, ang balat nito ay tila bato, at ang mga kuko nito ay mas mahaba, mas matalim. Ito ang leader nila. Napatingin si Lando sa sugatang aswang. Ano yan? Napakagatlabi ito. Ang tagapagparusa. Siya ang nagpapataw ng parusa sa sinumang lumalaban sa kanila. Hindi makapagsalita si Lando. Ngayon lang niya napagtanto, hindi lang simpleng pangkat ng mga aswang ang kalaban nila. May mas mataas pang antas ang mga ito, may sariling batas, at may parusang naghihintay sa mga tumatakas o sumusuway. Biglang lumapit ang tagapagparusa sa isang residente na hindi nakatakbo sa loob ng bahay. Isang matandang babae na nanginginig sa takot. Hindi ito gumalaw, hindi ito sumigaw. Nakatingin lang ito sa halimaw, para bang tinanggap na ang kapalaran nito. Wala akong kasalanan, bulong ng matanda. Ngunit hindi ito nakinig ang halimaw. Sa isang iglap, dumilim ang paligid. Ang iba pang mga aswang ay unti-unting umatras, parang binibigyang daan ang mas makapangyarihan nilang pinuno. Ang hangin ay lumamig, at sa loob ng baryo, tanging tibok ng dibdib ni Lando ang naririnig niya. Tama ba ang ginagawa nilang manatili rito? Biglang hinawakan ng sugatang aswang ang kanyang braso. May paraan para mabuhay kayo. Pero kailangan niyong magtiwala sa akin. Nag-alangan si Lando. Paano siya magtitiwala sa isang aswang? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang napasigaw si Mando. Lando, tumakbo na tayo. Mula sa likuran nila, may dalawa pang halimaw na lumabas. Mas mabilis ang mga ito kaysa sa nauna nilang nakita. At sa isang iglap, isa sa kanila ay sumugod kay Mando. Sinubukan niyang lumaban pero huli na. Mabilis na sinunggaban ng aswang ang kanyang braso, at sa isang segundo lang, napaluhod si Mando, napasigaw sa sakit. Hindi na nag-isip si Lando. Hinataw niya ng itak ang halimaw, tinamaan ito sa balikat. Napaunggol ito, pero hindi ito bumagsak. Sa halip, lumingon ito sa kanya at mumiti. Parang wala itong naramdaman. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Lando na hindi ito ordinaryong laban. Tulong, sigaw niya. Ang sugatang aswang ay humakbang palapit, inilabas ang kanyang matalim na kuko. Pero sa halip na atakihin ang halimaw, bigla itong lumuhod sa harapan ng tagapagparusa. Maawa kayo sa kanila, pakiusap nito. Nagulat si Lando. Ngunit mas nagulat siya sa sumunod na nangyari. Biglang lumapit ang leader ng mga halimaw, tumingin sa sugatang aswang, at sa isang iglap,
tumagos ang kanyang kamay sa dibdib nito. Napaluhod dito, nanlalabo ang mga mata. At habang dahan-dahan itong bumabagsak sa lupa, tanging isang pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig. Huwag kayong magpatalo at sa sandaling iyon, bumagsak ang sugatang aswang. Patay. Napasinghap si Lando. Ngayon, wala na silang kakampi. At wala nang pumipigil sa mga halimaw na ubusin silang lahat. Itutuloy sa pagguho ng sugatang aswang sa lupa, parang tumigil ang mundo ni Lando. Ang tanging kakampi nilang maaaring makatulong sa kanila ay wala na. Wala na silang proteksyon. Wala nang pumipigil sa tagapagparusa at sa iba pang halimaw na ubusin silang lahat. Nanginginig ang kamay niya habang mahigpit na hinawakan ang itak. Sa tabi niya, si Mando ay pilit na itinayo ang sarili kahit sugatan. Sa buong baryo, ang natitirang mga residente ay nagkukubli sa kanilang mga bahay, nanginginig sa takot. Alam nilang kahit anong sandali ngayon, maaaring dumugin sila ng mga aswang. Ang tagapagparusa ay dahan-dahang humakbang palapit, ang bawat yapak nito ay parang dagundong sa tahimik na gabi. Hindi ito nagmamadali. Alam nitong wala nang ibang pupuntahan sina Lando. Wala na kayong magagawa, malamig na sabi nito, ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Pero sa loob ni Lando, may apoy na muling nagliyab. Hindi niya papayagang matapos ito ng ganito. Hindi siya tatakbo. Hindi siya papayag na mamatay silang lahat ng walang laban. Kung gusto mong tapusin ito, sigaw niya, ako ang harapin mo. Napangisi ang tagapagparusa. Matapang ka. At sa isang iglap, naglaho ito mula sa kinatatayuan nito. Napalunok si Lando. Alam niyang paparating ito. Isang hangin ang dumaan sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon at doon niya ito nakita, papalapit sa kanya, ang kamay ay nakalahad, handang tapusin siya. Pero bago pa siya matamaan, isang sulo ang lumipad mula sa gilid at tumama sa tagapagparusa. Nagliyab ang apoy sa katawan nito. Mula sa dilim, lumabas si Tandang Hugo, may hawak pang isa pang sulo. Sunugin niyo sila, sigaw niya. Sa isang iglap, ang mga residente ng baryo, kahit takot, ay nagsimulang lumabas mula sa kanilang mga bahay, may hawak na apoy, sulo, at kung ano pa mang maaaring sindihan. Ang mga aswang ay nagsimulang umurong, umaatras mula sa liwanag at init. Pero ang tagapagparusa ay hindi umatras. Kahit nilalamon ng apoy ang kanyang balat, lumapit pa rin ito kay Lando, galit na galit. Mabilis na humakbang si Mando, sumugod gamit ang itak at tinaga ang halimaw sa balikat. Napaatras ito, pero hindi pa rin bumagsak. Nakita ni Lando ang sugatang aswang sa lupa. Kahit patay na ito, parang may gusto pa rin itong ipahiwatig. At doon niya naintindihan. Ang sugatang aswang ay hindi nakipaglaban noon dahil may mas mahalaga itong layunin, ang ipakita sa kanila na ang mga aswang ay may kahinaan. Ang apoy ang sagot. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Lando ang isang sulo mula sa lupa at sinunggaban ang tagapagparusa. Iwinasiwas niya ito, tinamaan ang mukha ng halimaw, at agad na kumalat ang apoy sa buong katawan nito. Napasigaw ito, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang iba pang aswang ay nagsimulang umurong, isa-isa silang lumulubog pabalik sa dilim ng kagubatan, alam nilang hindi na nila kayang lumaban ng ganito. At sa huling saglit, bago tuluyang lumamon ng apoy ang tagapagparusa, tumingin ito kay Lando, ang mga mata nitong nagbabaga. Hindi pa ito tapos bulong nito bago tuluyang nadurog ang katawan nito sa abo. Tahimik ang lahat. Ang baryo ay puno ng apoy mula sa mga sulo, pero wala ng halimaw sa paligid. Napatakbo si Mando kay Lando at tinapik siya sa balikat. Tapos na ba? Hindi nakasagot si Lando. Dahil sa kabila ng tagumpay na ito, isang bagay ang hindi niya maalis sa isipan.
Kung ang sugatang aswang ay pumanig sa kanila, ibig sabihin, hindi lahat ng aswang ay masama. At kung may isang tagapagparusa, ibig sabihin, may mas malalakas pa sa kanya. Nang lingunin niya ang kagubatan, may isang aninong nakamasid sa kanila mula sa malayo. Hindi ito gumalaw, hindi ito lumapit. Pero alam niyang hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lang. Wakas? Nakatahimik ang buong baryo. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahina at pira-pirasong paglagapak ng abo mula sa sinunog na katawan ng tagapagparusa. Ang hangin ay may dalang amoy ng sinunog na kahoy at tuyong lupa, ngunit kasabay nito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pangamba. Kahit nawala na ang mga aswang, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Si Lando ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa madilim na kagubatan kung saan nakita niya ang aninong nakamasid sa kanila. Hindi niya maalis sa isipan ang mga salitang binitiwan ng tagapagparusa bago ito tuluyang naabo, hindi pa ito tapos. Totoo kaya? O isang babala lang para takutin sila? Napaluhod si Mando sa tabi niya, habol ang hininga, hawak pa rin ang sugatang braso. Lando, nanalo tayo, di ba? Mahina nitong tanong. Tumingin siya kay Mando at saka sa buong baryo. Isa-isa nang lumalabas ang mga tao mula sa kanilang mga bahay, nanginginig pa rin sa takot, ngunit may bahagyang pag-asa sa kanilang mga mata. Si Tandang Hugo ay nakatingala sa langit, tila dinadasalan ang mga kaluluwang nawala. Si Aling Marta ay yakap-yakap ang kanyang anak na buong gabi hindi iniwan ang kanyang tabi. Lahat sila ay buhay, sugatan man o takot, pero buhay. Nanalo tayo, sagot ni Lando, pero ramdam niya sa dibdib niya na hindi iyon ang tunay na katapusan. Lumapit si Tandang Hugo sa kanila, bitbit ang kanyang tungkod, at tumingin kay Lando ng may pag-aalala. Anong nakita mo sa gubat? Tanong nito. Alam ni Lando na hindi na kailangang magsinungaling. May nakamasid sa atin, sagot niya. Hindi ako sigurado kung sino, pero hindi siya lumapit. Para bang nagbabantay lang. Tahimik ang matanda. Kung ganon, baka hindi pa nga ito tapos. Napatingin si Lando sa nagkalat na abo sa lupa. Ang sugatang aswang na tumulong sa kanila ay nagbuwis ng buhay upang ipakita na hindi lahat ng aswang ay masama. Pero hindi niya naitanong kung ilan pa sa kanila ang katulad nito, mga aswang na gustong makawala sa kanilang sumpa. Anong gagawin natin kung bumalik sila? Tanong ni Mando, halatang nababahala. Napatingin si Lando sa paligid. Ang baryo nila ay nasubok sa isang laban na hindi nila kailanman inakala na darating, pero sa kabila ng takot, lumaban sila. Hindi na sila basta-basta magiging biktima. Kailangan nating maging handa, sagot niya. Kung bumalik sila, hindi na tayo tatakbo. Isang malakas na hangin ang dumaan, parang sumasagot sa kanyang sinabi. Ang mga apoy sa paligid ay unti-unting humina, at ang madilim na langit ay nagbigay daan sa mga bituin. Sa kabila ng bangungot na kanilang pinagdaanan, may isang panibagong umagang paparating. Isa-isang nagtipon ng mga tao sa gitna ng baryo, pinagmamasdan ang kanilang paligid. Ang takot sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Hindi pa nila alam kung kailan muling babalik ang panganib, pero alam nilang hindi na sila muling magiging mahina. Habang pinagmamasdan ni Lando ang lahat, alam niyang hindi niya kailanman makakalimutan ang gabing ito. Ang sugatang aswang, ang tagapagparusa, ang laban para sa kanilang buhay, lahat ng ito ay nag-iwan ng isang aral na hindi niya malilimutan. Hindi lahat ng halimaw ay halimaw sa puso. At hindi lahat ng tao ay kasing tapang ng dapat nilang maging. Ngayon, ang baryo nila ay hindi na lang isang pangkaraniwang baryo. Ito ay isang lugar na ipinaglaban, isang lugar na pinrotektahan. Muli siyang tumingin sa madilim na kagubatan. Ano man ang darating, haharapin nila ito. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na gabi,
Lumingon si Lando sa kanyang mga kababayan at mumiti. Tapos na ang laban ngayong gabi, sabi niya. Pero magsisimula na ang paghahanda natin para sa kinabukasan. At sa wakas, sa kabila ng lahat ng takot, may isang bagay na nanatili sa kanilang puso, pag-asa. Wakas,